Kapwa sinisingil ni na Pangulong Bongbong Marcos at Energy Department ang NGCP sa nangyaring malawakang brownout sa Panay Island. Pati prangkisa ng NGCP nais iparipaso ng isang mambabatas. Saksi si Bernadette Reyes. Tanghali kanina nagsimulang ma-stabilize ang supply ng kuryente sa Panay Island, kaya laking pasasalamat ng mga residente. Pero may mga hindi nakampante at nagsibili ng yelo bilang paghahanda kung magka-brownout na naman. Baka sa manok baka hindi maglain la. Kaya once na magdulaan ko kinte, mabaldagin manok ta. This happened 8 months ago. This can happen next month. Tanan kita ni antos. Ang 4 na araw ng malawakang power outage, naiwasan sana kung ginawa ng National Grid Corporation of the Philippines ang trabaho nito, ayon sa Department of Energy. Sabi ng DOE, sa loob ng 2 oras, matapos ang unscheduled shutdown ng ilang planta, nag-utos daw dapat agad ang NGCP ng manual load dropping o rotational brownouts para hindi bumagsak ang buong electricity grid. Pero, so the fact that the generator had an unscheduled breakdown past January 2, NGCP will not do anything as the systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Sagot naman ng NGCP, yung load dropping na yan, ginagawa natin yan para makontrol ang voltahe. Ngayon, at the time, walang problema sa voltahe, stable siya. So, walang dahilan para mag-load drop kami. Feeling ko, kung kami ay nag-load drop at that time, maaaring questioning kami kung bakit kami nagkalas ng load o ng consumer sa sistema nang wala namang trigger o dahilan. Tinukoy din ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pa rin natatapos na proyekto ng NGCP na isa pang paraan sana para naiwasan na nangyari. The NGCP assured us that the Visayas grid had sufficient capacity, assuming timely completion of the Mindanao, Visayas, and Panay Negros Cebu interconnections. However, we find ourselves in January 2024, far from the promised completion date of August 2023, and we are still hoping for the Mindanao-Visayas interconnection by late January of 2024. Inatasan na ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission para agarang i-reset ang mga rate ng NGCP, tiyakin ang pagtalima ng NGCP sa mga obligasyon nito at dumipensa sa anumang tangka na iantala ang pagpapatupad ng mga regulatory measure. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Sinisika pa naming makuha ang panig ng NGCP tungkol sa sinabi ng Pangulo. Ang Senado at Kamara nagkakasana ng investigasyon. At gusto ni Senate Energy Committee Chairperson Senator Raffy Tulfo na ipareview ang prangkisa ng NGCP. Handa naman daw humarap sa investigasyon ng NGCP. Ang hiningi lang siguro namin ay maging objective yung pagsisiyasat at bigyang pansin ang lahat ng sektor. Kasi kung mag-review tayo niyan, dapat ang review is total and all-encompassing, hindi lang yung isang sektor ang titingnan. Suportado raw ng DOE ang mga panawagan para sa legislative investigation. Sa katunayan, ire-rekomenda raw nila sa Kongreso ang ilang bagay, kabilang na ang paglipat ng system operation function ng NGCP. Gusto rin ng DOE na pag-aralan ng pagpapataw ng mga multa at pag-aralan ng special tax privilege ng NGCP. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.